na vlog natin is over fasting. Ngayon naman, pag nag-under fasting ka, na kailangan mo i-schedule yung inyong blood chemistry test, no? Pag nag-under fasting ka, yun naman yung inaccurate yung blood sugar levels. Yung result ng mga test mo is pwedeng maging inaccurate. Katulad din sa over fasting. No? At syempre pag nag-under fasting ka, parang parang yung hindi mo, kasi fasting has its own benefits. So pag nag-under fast ka, hindi na ma-maximize yung process na yon. So separate vlog na natin yung human body effects ng under fasting. So dun muna tayo mag-concentrate sa pag nag-under fast ka. Diba? So thankful dahil meron na naman tayong bagong medical knowledge, no? Lalo na sa mga, hindi kasi SOP raw talaga yan, lalo na pag wala kang record, lalo sa mga public hospitals, standard operating procedure daw talaga yan. So wala tayong magagawa dyan kundi sumunod dyan, at syempre papag-aralan yan at magkaroon tayo ng maraming alam. So kasi meron din mga taong matagal lang hindi nagpapadoktor. Dahil ang mga ospital is malalayo, mahabang pila, ganyan-ganyan ang dito sa Pilipinas eh. Yeah. So, yun lang. Butit may knowledge tayo dyan sa under fasting na yan. So, yun lang po.